Hello mga ka-fanatics and welcome to my channel. Naaalala nyo pa ba ang original cast ng Meteor Garden na sila Barbie Hsu, Jerry Yan, Vic Chu, Ken Chu at Vanessa Wu na talagang nagpasikat ng Asian novela sa Pilipinas? Pero ang tanong, alam nyo ba na may mga bagay na hindi mo alam tungkol sa Meteor Garden? Kaya naman, narito ang mga 10 bagay na marahil ay hindi mo alam tungkol sa kanila. Number 1. Alam nyo ba mga ka-fanatics, bago sila tinawag na Asian novela, ay unang tinawag silang Chi novela? Tinawag lang silang Asian novela noong May 2003 at binili ang rights na ito ng ABS-CBN, ang series na Meteor Garden, upang ipalabas sa Pilipinas noong 2003. At syempre, tinranslate din nila ito sa wikang Tagalog. At ito'y naging matagumpay at naging sobrang taas ng rating nila dahil dito. Pero bago mapansin ito ng manonood, ang original na lang oras sa palabas noon ay 3:30 ng hapon at kasama sila sa dramaton sa hapon block. At dahil hindi sila gaano napapansin dahilan sa may mga trabaho at may pasok ang mga tao, ay ginawa nila itong 5:30 ng hapon bago ito mag-TV Patrol. At dito na talaga napansin ang series na Meteor Garden. Number 2. Alam nyo ba mga ka-fanatics na nagkaroon si Barbie Hsu ng karelasyon sa isa sa mga F4? Hindi ito si Jerry Yan, kundi ito ay si Vic Chu. Ganon pa man, ang kanilang pagmamahalan ay naganap ilang taon matapos ang series na Meteor Garden noong 2001. Dahil noong September 2004 ay muling nagkasama si Barbie Hsu at Vic Chu sa palabas na Mars. At pagkalipas ng ilang buwan noong July 2005 ay sinapubliko nila ang kanilang relasyon. Pero noong January 2008 ay nagpasya silang mag-break at siniwalat ng isang Taiwanese host na kaya daw sila naghiwalay dahil napaka-sobrang seloso ni Vic Chu at napakahigpit ito kay Barbie Hsu. Dahilan ito upang mahirapan si Barbie Hsu sa kanilang relasyon. Kaya dito ay nagpasya silang maghiwalay. Pero sa ngayon ay may kanya-kanya na silang asawa. Dahil si Vic Chu ay nagpakasal kay Rin Yu noong 2005 at si Barbie Hsu naman ay nagpakasal kay Xiao Fei Wang noong 2010. Number 3. Alam niyo ba mga ka-fanatics ay bukod sa Korea, Taiwan, Japan at China ay meron ding sariling version ang India? Dahil kung ang Taiwan ay merong Meteor Garden noong 2001, ang Korea ay merong Boys Over Flowers noong 2009, ang Japan ay merong Hanayori Dango noong 2005, at sa China ay nag-remake din sila ng Meteor Garden noong 2018, at lahat ng yan ay umere dito sa Pilipinas. Pero bukod dyan ay meron silang sariling version ang India. At ito ay walang iba kundi ang palabas na Kay Siye Yaryan na hango din ito sa palabas na Meteor Garden. Pero may kaunting pagkakaiba dito dahil imbis na isang babae at 4 na lalaki ay ginawa nila itong 2 babae at 3 lalaki at tinawag din ang grupo na ito na Fab Five. At naging number 1 din ito sa India at naipalabas ito noong July 2014 hanggang December 2015. Number 4. Alam nyo ba mga ka-fanatics, hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 8 beses na ito umere sa Pilipinas? Yes mga ka-fanatics, 8 beses na ito pinalabas sa Pilipinas. At una na dito ay noong May 2003 na pinalabas sa ABS-CBN. At dahil tinangkilik ito ng mga manonood, ay na-rewind agad ang seryeng ito sa parehong taon. At napanood ang rewind na ito tuwing linggo ng umaga. At makalipas ang 2 taon noong 2005, ay muling pinalabas ito sa ABS-CBN. At tinawag ang serye na ito na Meteor Garden Full Version. At pinalabas ulit ito ng 5:30 ng hapon. At dahil marami pa rin ang nanonood sa seryeng ito, ay makalipas lang ang 2 linggo ay iniba nila ang oras ng palabas na ito dahil ginawa nila itong 7:30 ng gabi pagkatapos ito ng TV Patrol. At noong 2007 ay nagpasya ang GMA7 na bilhin ang rights ng Meteor Garden sa ABS-CBN
at pinalabas din ng GMA na ito sa hapon bago ito mag 24 oras. At matapos ang palabas na ito sa hapon ay agad din nila itong pinalabas sa QTV11 sa hapon slot. At pagkalipas uli ng 7 taon ay muli itong pinalabas sa ABS-CBN. Number 5. Dahil sa pagmamahal ng mga fans sa original cast ng F4, ay nagkaroon sila ng reunion concert noong 2013 dahil ito sa walang humpay sa pagsuporta sa kanila pati na rin sa Meteor Garden at pagkalipas ng 7 taon noong nakaraang linggo lang ay muli silang nag-reunion. Number 6. Kilala niyo ba kung sino ang nagboboses kay Auntie Jade na isa sa pinagkakatiwalaang lingkod ng kanilang pamilya? Ito ay walang iba kundi ang nagboboses sa likod ni Auntie Jade ay si Eugene Domingo at si Auntie Jade din ang pinakasumuporta sa pagmamahalang Daming Si at Sanchay. Number 7. Kilala niyo ba kung sino-sino ang mga nagtagalog sa kanta ng Meteor Garden? Unahin natin ang kanta ni Harlem U na may pamagat na King Fidye o ibig sabihin sa English, I Can't Help Falling, na tinagalog version ito ni Josh Santana, na ang pamagat sa kanyang Tagalog version ay Biyahe, at pinarinig din ang kanta na ito sa teleserye na Bituin. At ang pangalawa dito ay ang kanta na ni Yao Di Ay, at ang nagtagalog sa version na ito ay si Michelle Ayalde. At ang pamagat naman niya sa Tagalog version na ito ay ang Hanap Ko Ang Iyong Pag-ibig. Number 8. Alam niyo ba na binago ang kanilang grupo na mula sa F4 ay ginawa nila itong JVKV dahil ito ay noong 2001 ang Shueisha Incorporation at Japanese publisher ng Hanayuri Dango ay pinapayagan sila na gamitin ang grupong F4. Ngunit noong 2007 ay pinagbabawalan na sila ng Shueisha Incorporation na gamitin ang grupong F4. Dahilan daw sa pagkalito ng mga fans dahil ang Japan ang naunang gumamit ng grupong F4. Kaya nagpasya sila na baguhin ang kanilang grupo na instead F4 ay ginawa nila itong JVKV na ang ibig sabihin ay Jerry, Vic, Ken at Vanessa. Number 9. Alam niyo ba na maliban sa F4 at kay Sanchay ay may sumikat pang isa sa mga cast ng Meteor Garden? Ito ay walang iba kundi ang best friend ni Sanchay na si Xiao Yu o Rainy Yang sa totoong buhay. Dahil after ng series na Meteor Garden ay sunod-sunod ang project ang dumating sa kanya. At naging leading lady pa siya sa mga palabas na umere din sa Pilipinas. At una na dito ay ang Devil Beside You na naipalabas sa GMA noong 2008. Why Love na naipalabas sa ABS-CBN noong 2008 din. At Miss No Good na naipalabas sa ABS-CBN noong 2009. Number 10. Dahil sa pasasalamat ng F4 sa mga Pilipino, ay noong 2003 ay nagkaroon sila ng unang concert sa Pilipinas na ang nag-concert dito ay si Vanessa, Ken at Barbie. At ginanap ang kanilang concert sa Ultra Football Stadium. At noong ika-50 anniversary ng ABS-CBN ay inimbitahan nila si Jerry at Vic upang mag-concert sa Fort Bonifacio Open Field noong 2003 din. At noong 2007 ay muling bumalik sa Pilipinas upang isagawa ang pelikulang Batanes at nakasama niya dito si Isa Calzado na naging kanyang leading lady. At ito ang 10 bagay na marahil ay hindi mo pa alam tungkol sa series na Meteor Garden. At kung may reaction kayo tungkol sa ating video, ay paki-comment na lang sa ibaba upang ating pag-usapan to. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay mag-subscribe na kayo. At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong naka-update sa ilalabas nating mga videos. At huwag na rin kalimutan ang pag-like sa ating video para sa pagsuporta na rin sa aking channel. At narito na ang mga shoutout. Shoutout kay Zel and Bira Vlogs,
Shout out kay Marialot Jao Channel. Shout out kay JSMV TV. Shout out kay Ma'am Shigel. Shout out kay Malin Lara. Shout out kay Starlight ni Ann. Shout out kay Zelly Kachika. Shout out kay Len Tech. Shout out kay Jerome Jao. Shout out kay Humpy. Shout out kay Leia Dilim. Shout out kay Yumi Hana. Shout out kay Jane Bat. Shout out kay Vigil Loft TV. Shout out kay Gear Villa. At shout out kay Healer 777. At kung di ko pa kayo na shout out, ay mag-comment lang kayo sa ibaba upang ma-shoutout ko kayo sa susunod kong magiging video. At ito si Miss Cheryl, ang boses sa likod ng Ferdinand TV na nagsasabing, Ano man ang ating lahi, Ano man ang ating lahi, lahat tayo ay fanatic!